Sa isang maliit na bahay sa probinsya, nakatira si Marco kasama ang kanyang nanay na si Aling Rosa. Simula nang pumanaw ang kanyang tatay, si nanay na lang ang nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan. Araw-araw gigising si Marco sa amoy ng mainit na sinangag at itlog. Kahit kapos sa pera, sinisigurado ni nanay na may pagkain sila sa mesa. "Anak, kain ka muna bago pumasok," malambing na sabi ni nanay. "Ma, ikaw muna, ako na mamaya," sagot ni Marco kahit gutom na rin siya. Hindi alam ni Marco, madalas hindi na kumakain si nanay, inuuna siya. Isang araw umuwi si Marco na pagod mula sa trabaho. Pagpasok niya sa bahay, tahimik. Walang amoy ng pagkain, walang boses ni nanay. "Ma?" tawag niya. Walang sumagot. Nakita niya si nanay na nakahiga, mahina ang paghinga. Agad niya itong dinala sa ospital. Doon niya nalaman ang totoo. Matagal nang may sakit si nanay pero hindi ito sinabi sa kanya. Pinili nitong itago para hindi siya mag-alala. "Bakit di mo sinabi, ma?" Umiiyak na tanong ni Marco. Ngumiti si nanay, mahina. "Mas importante ka, anak. Basta't nakakakain ka, masaya na ako." Lumipas ang ilang araw, tuluyan nang nawala si nanay. Pagbalik ni Marco sa bahay, nakita niya ang isang maliit na lalagyan sa mesa. May sulat, "Para sa'yo, anak." Binuksan niya iyon. Laman ang paborito niyang ulam, sinangag at itlog, malamig na. Doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Hindi lang pala pagkain ang inihahain ni nanay araw-araw, kundi buong pagmamahal. Mula noon nangako si Marco sa sarili na hindi niya hahayaang may magutom sa pamilyang bubuuin niya balang araw.